Ang pangalan ko ay Catherine at 36 years old ako nang titigan ako ng sarili kong kapatid at utusan akong humanap ng ibang lugar para mamatay. 4 na araw pa lamang ang nakalipas mula nang mailibing ang aming mga magulang. Noon, nakasaklay pa rin ako dahil sa aksidente sa sasakyan na halos ikamatay ko. 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Melody sa pintuan ng nag-iisa na lang na bahay na mayroon ako at binitawan niya ang mga salitang iyon nang walang kahit anong luha. May dala siyang mga kahon para sa paglipat, may dala rin siyang asawa, at may dala siyang kalupitan na hindi ko kailanman inakalang kaya niyang taglayin. Kakalibing pa lamang ng aming mga magulang, hindi pa nalalanta ang mga bulaklak sa kanilang puntod. At ang kapatid kong sariling dugo, pinalalayas ako sa bahay kung saan 3 taon akong nagpagaling, bumangon at nag-alaga sa parehong mga magulang na bihira niyang dalawin. Akala niya wala akong kahit ano. Naniniwala siyang wala akong silbi. Mali ang akala niya. Para maunawaan kung bakit mas masakit pa sa kutsilyo ang mga salitang iyon, ibabalik ko muna kayo sa araw na nagbago ang lahat. 3 taon bago pumanaw ang aming mga magulang, isa akong landscape architect. May sarili akong maliit na kumpanya. Nagdidisenyo ako ng mga hardin para sa mayayamang kliyente, nagre-renovate ng mga lumang bahay at kamakailan lang ay nakapirma ng kontrata sa botanical organization ng lungsod. Maganda ang buhay at may direksyon, hanggang sa may lasing na tumawid sa pulang ilaw. Hindi ko maalala ang mismong banggaan. Ang natatandaan ko lang ay nagising ako sa ospital. May bakal na nakatanim sa gulugod ko at sinabi ng mga doktor na hindi na raw ako muling makakalakad. 13 oras ang operasyon. Taon ang bibilangin ng rehabilitasyon. Ang apartment ko ay may hagdanan na hindi ko na kayang akyatin. Ang trabaho ko ay may mga gawaing hindi ko na kayang gawin at ang pera ko ay may hangganan, samantalang ang gastusing medikal wala. Kaya nang ialok ng mga magulang ko ang guest room sa unang palapag, tinanggap ko. Bumalik ako sa bahay ng aking pagkabata, sa kwartong may mga tropeyo ko pa sa track noong high school. Sa loob ng 21 months, wheelchair ang gamit ko. Natuto akong dumaan sa mga pintuan, sa banyo, sa sahig, kasabay ng hiya ng paghingi ng tulong sa mga bagay na dati ko namang ginagawa mag-isa simula bata pa ako. Kapag masama ang pakiramdam ko, binabasahan ako ng nanay ko. Gumawa ang tatay ko ng rampa sa likod ng bahay para makaupo ako sa hardin. Si Melody, isang beses lang tumatawag sa isang buwan, minsan mas bihira pa. Hindi niya kailanman tinanong kung kumusta ang therapy ko. Hindi niya kailanman tinanong kung kumusta ako. Kapag sumasagot ako sa tawag niya, iisa lang ang reaksyon niya palagi. Nandyan ka pa rin sa bahay nila mama? Iabot mo na lang kay mama yung cellphone, gusto ko siyang makausap. Nandyan pa rin ba yan? Parang mantsa akong ayaw matanggal. Iyan palagi ang kanyang sinasabi. Ang hindi alam ni Melody at hindi man lang niya inusisa ay 5 buwan bago mamatay ang aming mga magulang, nagsimula na akong maglakad muli. Una, gamit ang walker. Pagkatapos, tungkod. Gumagaling na ako, lumalakas na ako, pero para sa kanya, wala pa rin akong silbi. Noong Pasko bago mamatay ang aming mga magulang, umuwi si Melody kasama ang perpekto niyang pamilya. Si Evan, naka-coat na cashmere na mas mahal pa sa buwanang bayad ko sa ospital. Ang 2 anak nila, Lily at Noah, takbuhan sa bahay na parang sa kanila iyon. Si Melody ang parang direktor ng entablado. Inaayos ang mga kasangkapan, sinisilip ang ayos ng mesa ng nanay ko at pinapaalala sa amin ang tamang proseso. 3 araw ako nagluto ng paboritong pagkain ng mga anak niya. Mahilig si Noah sa lutong bahay ng mac and cheese. Si Lily naman, chocolate chip pancakes. Ginawa ko iyon nakatayo.
May tungkod na nakasandal sa kalan, sumisigaw sa sakit ang likod ko matapos ang 20 minutes dahil gusto kong makatulong, gusto kong may silbi ako. Noong umaga ng Pasko, nagtipon ang lahat sa sala para sa traditional na family picture. Inayos ng tatay ko ang tripod. Inayos ng nanay ko ang dekorasyon sa puno. Nag-aaway ang mga bata kung sino ang mauuna. Tiningnan ako ni Melody at ngumiti. Hindi mainit, hindi totoo. Catherine, baka mas mabuti yatang hindi ka sumali. Gusto namin ng magandang kuha para sa Christmas card. Tumahimik ang buong sala. Bumuka ang bibig ng nanay ko, tapos muling isinara. Tumingin ang tatay ko sa kamera na parang wala siyang narinig. Nagkibit balikat si Melody. Hindi kasi bagay sa itsura ang wheelchair, di ba? Hindi na nga ako naka-wheelchair noon. Nakatayo ako, may tungkod. Hindi ako tumutol. Natuto na ako na ang pagtutol kay Melody ay nagbibigay lang sa kanya ng bala. Kaya ngumiti ako, tumango at pumasok sa kusina. Sa salamin, nakita ko ang pamilya ko na nagpo-pose nang wala ako. Narinig ko ang tunog ng shutter, 1, 2, 3. Hindi ko alam na nakita ng tatay ko ang lahat at hindi ko rin alam kung ano ang ginawa niya kinabukasan. Namatay ang aming mga magulang isang Huwebes ng Marso. Papunta sana sila para dumalo sa kasal ng isang matagal nang kakilala noong kolehiyo. Isang pribadong eroplano, 7 pasahero, malinaw ang langit. Bumagsak ang eroplano. Sinabi nilang mechanical failure ang dahilan. Mabilis daw itong nangyari. Nang may tumawag sa akin, nasa hardin ako. Pinuputulan ang mga rosas na itinanim ng nanay ko 17 taon na ang nakalipas. Tumunog ang telepono at makalipas ang 45 seconds, gumuho ang buong buhay ko. Umuwi si Melody para sa libing. Siya ang namahala sa lahat, mga ayos, bulaklak, listahan ng bisita. Masyado akong manhid para makipagtalo pa. Umupo ako sa unang bangko sa simbahan at napagtanto kong kalahati ng mga tao roon ay hindi ko kilala. Mga kilala ni Melody, mga koneksyon, mga taong hindi kailanman nakilala ang mga magulang ko pero nandoon para magbigay galang. 4 na araw matapos naming ilibing ang aming mga magulang, humiling si Melody na makausap ako ng pribado. Natagpuan niya ako sa sala, napapaligiran ng mga condolence card na hindi ko kayang buksan. Hindi siya umupo, nakatayo siya sa may pintuan, nakapulupot ang mga braso at si Evan ay nasa likod niya parang anino. Nakausap ko na ang abogado, sabi niya sa akin. Sa akin mapupunta ang lahat, ang bahay, ang mga account, pera, lahat. Nakatitig lang ako sa kawalan. Anong abogado? Tanong ko sa kanya. Ang abogado? Kumaway siya na parang walang halaga. Abogado ng estate ni na mama at papa. Kinumpirma niya. May ipinakita ba siyang dokumento, kopya ng testamento? At bakit naman, Catherine? Hindi ko kailangang ipakita sa iyo ang kahit na ano. May 17 araw ka na lang para humanap ng ibang titirhan. May malamig na pakiramdam na bumalot sa sikmura ko. Sinabi niya ang abogado. Walang pangalan, walang firm. Mahigit 20 taon nang abogado ng mga magulang ko si Samuel. Kung nakausap talaga siya ni Melody, binanggit sana niya ang pangalan. Nagsisinungaling siya. Noong gabing iyon, mag-isa akong umupo sa study ng aking mga magulang. Iniisip ang buhay ko. Walang trabaho. Isinara ko ang kumpanya ko 20 months na ang nakalipas dahil hindi na kakayanin ng kita ang mga gastusing medikal. Walang ipon. Ang kaunting pera ko ay napunta sa copay, espesyalista at walang katapusang listahan ng gamot para hindi manigas ang gulugod ko. Walang kita. Halos sapat lang sa pangunahing pangangailangan ng disability benefits. At ngayon, mukhang wala na ring bahay. Tumingin ako sa paligid.
Ang mesa ng tatay ko, makinis na 42 years ng paggamit. Ang upuan ng nanay ko, kupas ang tela sa bahaging lagi niyang sinasandalan ng ulo. Ang bintanang tanaw ang hardin na sa bahay naming binuo. Siya ang nagtanim, ako ang nagdisenyo. Pareho naming pinapangarap kung ano ang magiging anyo nito. Ang bahay na ito ay hindi lang 4 na pader at bubong. Dito ako unang natutong maglakad. Dito ako natutong magbisikleta. Tinuruan ako ng nanay kong magluto. Tinuruan ako ng tatay kong makipagtalo. Bawat silid ay may alaala. Bawat sulok ay may bahagi ng mga magulang ko. Kung aalis ako ngayon, hindi lang bahay ang mawawala sa akin. Mawawala sila. Muli. Mas masahol pa, mapapatunayan kong tama si Melody na wala akong silbi, na hindi ako karapat-dapat, na wala akong halaga. Hindi ko iyon matatanggap at hindi ko gagawin. Nagsimula akong magbukas ng mga drawer, naghahanap ng kahit ano, isang palatandaan na mali si Melody. Sa pinakailalim ng drawer ng mesa ng tatay ko, sa likod ng mga lumang tax record at kupas na litrato, nakita ko ang calling card. Samuel, Estate Attorney. Binaligtad ko ang card. Sa likod, may 6 na salitang maingat na isinulat ng tatay ko. Tawagin mo siya. Alam niya ang lahat. Hindi mahilig magsulat ng tala ang tatay ko. Kailanman. Bakit ito? Pagkalipas ng 5 araw, bumalik si Melody. Nasa sala ako, nag-iensayo ng paglakad ng walang tungkod. Sinabi ng physical therapist na pwede ko na raw subukan. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Melody, may dalang mga kahon. Sumunod si Evan na may buhat pang iba. Ibinagsak niya ang mga kahon sa paanan ko. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Mag-impake ka na, sabi niya. Hanggang Lunes ka na lang. Melody, kailangan ko ng mas mahabang panahon. Ako ay... Ano, may sakit pa rin? Sinipan niya ang isang kahon papunta sa akin. 3 taon na ang nakalipas ng aksidente mo. Sapat na ang pagmamakaawa mo. Hindi mapakali si Evan. Honey, baka dapat... Evan, tumahimik ka. Mula sa likod ko, narinig ko ang boses ni Helen, ang nurse na nag-aalaga sa mga magulang ko sa huling mga buwan nila. Papasok siya mula sa kusina. Huminto siya sa pintuan. Nanlaki ang mga mata. Kasama niya si Ruth, ang malapit namin na kapitbahay. Narinig nilang dalawa ang sumunod na sinabi ni Melody. Lumapit si Melody, sapat na lapit para maamoy ko ang mahal at matapang niyang pabango. Tiningnan niya ako na parang basura. Humanap ka na ng ibang lugar para mamatay. Wala ka ng silbi dito, Catherine. Nanatili sa hangin ang mga salita. Napasinghap si Helen. Hinawakan ni Ruth ang dibdib niya. Hindi man lang sila tiningnan ni Melody, para bang wala silang halaga. Pero may napansin ako kay Helen. Kumuha siya ng maliit na notepad at may isinulat. Mabilis, tahimik, parang nagtatala lang ng vital signs. Noon, hindi ko alam kung bakit. Malalaman ko rin. Si Ruth ang unang kumilos. Lumapit siya. Ang 70 years old niyang katawan ay naninigas sa galit na tanging dekada ng pagkakaibigan ang makakalikha. Kilala niya ang nanay ko bago pa ako ipinanganak. Kinalong niya ako noong sanggol pa ako. Nakita niyang lumaki kaming magkapatid at may pinanigan siya. Melody. Ang boses ni Ruth ay parang kayang humati ng salamin. Kung naririnig ka ng nanay mo ngayon, babangon siya sa hukay niya. Dahan-dahang humarap si Melody, pilit ang kalmadong mukha. Paumanhin, Ruth, sino po ba ang nag-imbita sa inyo sa usapang ito? Kilala ko ang pamilyang ito sa loob ng 42 years. Mas matagal kaysa sa edad mo, Melody. Bahagi ako ng pamilyang ito bago ka pa natutong maglakad.
Tumabi si Ruth sa akin at ipinatong ang kamay niya sa braso ko. Mahal na mahal ni Margaret ang dalawa niyang anak, pero hindi siya bulag, Melody. At hindi rin kami. May kumislap sa mukha ni Melody, alinlangan o inis. Lumapit si Evan. Melody, tara na. Pwede pa natin itong pag-usapan. Huwag mo kong hawakan. Umatras siya. Tumataas ang boses. Ako ang iniwan ng nanay ko na may kontrol. Hindi siya. Hindi kapitbahay. Ako. Hindi ka iniwanan ng nanay mo ng kahit na ano, Catherine. Mahinang sabi ni Ruth. Nanahimik ang silid. Tumingin si Melody sa akin, kay Ruth at kay Helen na nakatayo pa rin sa pintuan ng kusina na may hawak na notepad. Hinila niya si Evan papunta sa pinto. Lunes, Catherine. Lumayas ka pagsapit ng Lunes. Bumagsak ang pinto. Hinawakan ni Ruth ang braso ko. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi pa ito tapos. Gusto kong maniwala sa kanya. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Evan mag-isa. Nakita ko siyang nakatayo sa porch. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa na parang nakipagtalo siya sa sarili niya at nanalo. Nang buksan ko ang pinto, bahagya siyang nanginginig. Walang alam si Melody na nandito ako, Catherine. Mabilis niyang sabi, pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Umupo kami sa sala. Siya sa gilid ng upuan ng nanay ko. Ako sa sofa, nakasandal ang tungkod sa armrest. Hindi niya magawang tumingin sa akin. Tungkol sa kahapon, maraming pinagdadaanan si Melody. Presyon para palayasin ang kapatid niyang may kapansanan mula sa bahay ng mga magulang nakakamatay lang. Napangiwi siya. Hindi ito personal, Catherine. Kailangan talaga namin ng pera. Bigla akong nanigas. Kailangan? Ang bahay pa lang ay nagkakahalaga ng... Huminto siya. Napagtantong may nasabi siyang hindi dapat. I mean, kailangang maayos agad ang estate para sa kapakanan ng lahat. Evan, himuko ako ng bahagya. Ano ba talagang nangyayari sa inyo? Matagal siyang nanahimik. Tapos, sa tinig na halos pabulong, may problema kami. Ang mga investment ko noong nakaraang taon hindi nagtagumpay. Mas malaki ang utang namin kaysa sa kaya naming bayaran. Magkano ba? Tumingin siya kung saan-saan, sa sahig, sa pader, kahit saan maliban sa akin. 20 million pesos, mahigit kumulang. Parang usok na nakabitin sa pagitan namin ang numero. Nagbabantang kunin ng bangko ang bahay namin, dagdag niya. Nagtatanong na ang eskwelahan ng mga bata tungkol sa tuition sa susunod na semestre. Si Melody, sinusubukan niyang ayusin. Melody? Parang kutsilyo ang talim ng boses na iyon mula sa pintuan. Pareho kaming napatalon. Hindi ko man lang narinig ang pagdating ng kotse niya. Anong ginagawa mo rito, Evan? Sigaw niya, sabay hawak sa braso ni Evan. Tara na, ngayon din. May ibinulong si Evan sa akin habang hinihila siya palabas. Maaaring sorry, maaaring tulong, hindi ko na alam. Noong gabing iyon, muli kong nakita ang calling card, Samuel Prescott, Estate Attorney. Parang kumikislap ang sulat sa likod sa ilalim ng ilaw ng mesa. Tawagan mo siya, alam niya ang lahat. Tinawagan ko ang numero bago pa ako magbago ng isip. 2 ring. This is Prescott Law Offices. How may I help you? Mr. Prescott, ako po si Catherine, anak ni na Jonathan at Margaret. May sandaling katahimikan. Miss Catherine, hinihintay ko ang tawag mo. Bigla kong hinigpitan ang hawak ko sa telepono. Hinihintay niyo po ako? Sinabi ng tatay mo na tatawag ka. Sigurado siya. May kaluskos ng papel sa background. Naniniwala akong ang kapatid mo ay may sinasabi tungkol sa estate. Sinabi niyang sa kanya mapupunta ang lahat. Sinabi niyang kinumpirma niyo raw?
May mahinang tawa, tuyo. Hindi ko nakausap si Melody, Catherine. Mula pa noong anniversary party ng mga magulang mo, 4 na taon na ang nakalipas. Hindi siya tumawag sa opisina ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya? Hindi ako magbibigay ng interpretasyon sa mga sinabi ng kapatid mo. Maingat niyang sagot. Ang masasabi ko lang ay napakalinaw na kagustuhan ng mga magulang mo. Huminto siya. Napakalinaw, Miss Catherine. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Mas mabuting pumunta ka muna sa opisina ko bago ang opisyal na pagbasa ng testamento. May ilang bahagi na kailangang ipaliwanag. Isa pang paghinto, mas mahaba. Walang nakakaalam ng mga detalyeng ito, kahit ang kapatid mo. Isinulat ko ang oras ng appointment, nanginginig ang kamay. Miss Catherine, lumambot ang boses niya. Binago ng tatay mo ang testamento 7 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos mismo ng Pasko, sinabi niyang sa wakas ay malinaw na ang lahat sa kanya. Nakita niya ang litrato ng Pasko kahit wala ako roon. Dumating si Helen 1 araw bago ang opisyal na pagbasa ng testamento para magpaalam. Nakatayo siya sa pintuan, yakap ang cardigan sa balikat, mas maliit kaysa sa alala ko. 10 linggo siyang naging bahagi ng bahay. Kumukuha ng vital signs, nagbibigay ng gamot at nakaupo kasama ng nanay ko sa mahabang gabi hindi siya makatulog sa sakit. Tapos na ang tungkulin ko, sabi niya sa akin. May gusto lang akong ibigay sa iyo, Catherine. Kinuha niya mula sa bag ang isang leather-bound na kwaderno. Kupas ang mga gilid. Nakilala ko agad ang sulat kamay ng nanay ko. Hiniling ng nanay mo na itago ko ito, sabi ni Helen, sabay abot sa akin. Sinabi niyang kakailanganin mo ito balang araw at malalaman mo kung kailan. May mga inisyal ng nanay ko sa takip. Ano po ang laman? Mga ideya niya, mga araw, mga obserbasyon. Huminto si Helen. Ang huling mga pahina tungkol sa iyo at sa kapatid mo, hindi ko binasa, hindi ko lugar iyon. Pero pakiramdam ko may gusto siyang ipaintindi sa iyo. Tungkol saan? Tumingin si Helen sa kalsada, parang sinisigurong kami lang ang nandoon. May isa pang plano si Mr. Prescott. Gumawa ang nanay mo ng video message 1 buwan na ang nakalipas. Nalagutan ako ng hininga. Helen, bakit ninyo sinasabi ito sa akin? Hinawakan niya ang kamay ko. Catherine, alam ng nanay mo. Alam niya kung ano ang gagawin ni Melody, kaya naghanda siya. Umatras si Helen papunta sa sakyan. Mahal kayo ng mga magulang mo pareho, pero hindi sila bulag. Mabigat ang kwaderno sa mga kamay ko, parang pangako at babala. Ang opisina ni Samuel Prescott ay nasa 2nd palapag ng isang lumang gusali sa downtown. Mataas ang kisame, mabibigat ang kurtina at may amoy ng lumang papel at polish ng kahoy. Maaga akong dumating. Nakaupo na si Melody nang pumasok ako. Nakaayos siya. Kulot ang buhok, planchado ang blazer, pero nakahalata agad ako. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang relo niya. Saka sa pinto na para bang may hinihintay siyang ibang eksena. Hindi niya ako pinansin. May ilang minuto pa bago magsimula ang opisyal na pagbasa ng testamento. Pero tinawag na ako agad ni Mr. Prescott papasok sa kanyang pribadong opisina. Tumayo si Melody. Bakit si Catherine ang nauna? Mariing tanong niya. Dahil ganoon ang hinihiling ng mga magulang ninyo. Mahinahong sagot ni Mr. Prescott. Miss Catherine, pakiusap. Sumunod ako. Isinara ni Mr. Prescott ang pinto at naupo sa tapat ko. Inilatag ang isang makapal na folder sa mesa. Gusto kong maging malinaw. Sabi niya, hindi ito bahagi ng formal na pagbasa, pero mahalagang maintindihan mo ang konteksto. Binuksan niya ang folder. May lumabas na mga dokumento, mga petsa, pirma, notaryo.
Ang huling testamento ng mga magulang mo ay may 3 bersyon. Paliwanag niya. Ang unang 2 ay pareho sa inaasahan ng kapatid mo. Nilinok ko ang laway ko. Pero ang pangatlo, ang siyang umiiral. Tinulak niya sa akin ang isang pahina. Nakasulat dito na ang ari-arian, ipon at mga personal na gamit ay hahatiin. Huminto siya sandali. Hahatiin ng pantay. Nanlaki ang mga mata ko. Pantay? Tumango siya. Ngunit may kondisyon. May isa pang pahina. Ang bahay ng mga magulang ninyo, ang bahay na kinalikihan ninyo ay mapupunta sa iyo, Catherine. Parang tumigil ang oras. Sa akin mapupunta? Oo, diretso niyang sagot. Buong buo, walang mortgage, walang co-owner. Ikaw lang. Parang lumamig ang mga daliri ko. Ang kapatid mo ay makakatanggap ng cash settlement mula sa ibang assets, investments, savings at insurance. Magkano po lahat? Mahina kong tanong. Nasa sapat na halaga para sa komportableng pamumuhay. Hindi siya pinabayaan. Tahimik ako. Ngunit, sabi ni Mr. Prescott sabay tiklop ng kamay, may isa pang sugnay. Inilabas niya ang isang hiwalay na dokumento. Kung may anumang pagtatangkang pilitin, takutin o iligaw ang alinmang tagapagmana para isuko ang kanilang bahagi. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Otomatikong mawawala ang bahagi ng gumawa nito. Nanlamig ang sikmura ko. Kanino po mapupunta? Tanong ko. Sa kabilang kapatid. Sa iyo, Catherine. May kumatok sa pinto. Mr. Prescott, sabi ng sekretarya, handa na po sila sa conference room. Tumayo siya. Handa ka na ba, Miss Catherine? Huminga ako ng malalim. Hindi, pero kakayanin ko. Nasa loob na ang lahat, si Melody, si Evan, 2 saksi at isang notaryo. Umupo ako sa dulo ng mesa. Nang banggitin ni Mr. Prescott ang salitang pantay, napatingin si Melody sa akin sa unang pagkakataon. Nang banggitin ang bahay, tumayo siya. Hindi totoo yan, sigaw niya. Hindi niya kayang alagaan ang bahay. May kapansanan siya. Dapat sa akin yung bahay. Tumayo si Evan. Pilit siyang pinapaupo. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan dito. Bulong niya, pero naririnig pa rin naming lahat. Binago niya ang isip nila. Sigaw ni Melody. Nakatingin sa akin. Pinagsamantalahan niya yung mga magulang namin. Tahimik si Mr. Prescott hanggang matapos siyang magsalita. Pagkatapos mahinahon niyang sinabi, Miss Melody, may babala ang testamento tungkol sa ganyang pahayag. Biglang namutla si Melody. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Evan. Inilabas ni Mr. Prescott ang sugnay. Binasa niya ito ng malinaw. Walang sumagot. Tumahimik ang buong silid. Ang pagbasa ay magpapatuloy. Sabi niya, hindi na muling nagsalita si Melody. Habang tinatapos ni Mr. Prescott ang dokumento, nararamdaman kong may kulang pa. At tama ako. May isa pang item, sabi niya, isang video message mula sa inyong ina. Biglang umangat ang ulo ni Melody. Ano? Mahina niyang sinabi. Tanging matapos ang pormal na pagbasa ito, maaring ipakita, dagdag ni Mr. Prescott. At ayon sa tagubilin ng inyong ina, kay Catherine lamang ito ipapakita muna. Naramdaman kong nanginginig ang tuhod ko. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa. Matapos ang opisyal na pagbasa ng testamento, isa-isa nang nagsialisan ang mga tao. Nauna sina Evan at ang notaryo. Sinundan ng mga saksi. Naiwan si Melody sa upuan niya. Tuwid ang likod, pero walang kulay ang mukha. Hindi niya ako tiningnan. Miss Catherine, sabi ni Mr. Prescott, handa na po tayo. Tumango ako. Tumayo si Melody bigla. Hindi pa to tapos, Catherine. Malamig niyang sabi. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang lumabas ng silid. Mataas ang noo, matigas ang hakbang,
pero alam kong may bitak na ang lahat ng plano niya. Dinala ako ni Mr. Prescott sa isang maliit na silid sa likod ng opisina. May mesa roon, 2 upuan at isang laptop na nakahanda na. Ito ay nakarecord 7 buwan na ang nakalipas, paliwanag niya. 1 linggo matapos baguhin ng ama mo ang testamento. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang mukha ng nanay ko. Payat na siya noon, maputla, pero matalas pa rin ang mga mata. "Hi Catherine," sabi niya, diretso sa kamera. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na kami ng tatay mo." Nalaglag ang luha ko. "Alam kong hindi ka mahilig sa mga drama," patuloy niya, "kaya magiging diretso ako." Huminga siya ng malalim. "Matagal na naming nakikita ng tatay mo kung paano ka tinatrato ni Melody. Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil inaakala nilang hindi mo kakayanin." Napapikit ako. "Mali sila," mariing sabi niya, "at alam na namin iyon." Lumipat siya ng bahagya sa kamera. "Catherine, ikaw ang naging sandalan ng bahay na ito nang hindi mo namamalayan. Ikaw ang hindi humingi, hindi umangal at hindi naniningil." May bahagyang ngiti. "Ang kapatid mo, si Melody. Mahal namin siya, pero natuto siyang umasa sa pagkontrol, hindi sa pag-unawa." Tumigil siya sandali. "Kung sinusubukan kanyang pilitin, takutin o gawing masama, handa ka na. Iyon mismo ang dahilan kung bakit isinama namin ang sugnay na iyon." Tumulo ang luha ko. "Hindi ka mahina," mariin niyang sabi. "Hindi ka pabigat at hindi ka kailanman naging pangalawa lang." Huminga siya ng malalim, halatang napapagod. "Ang bahay ay sayo dahil ikaw ang nag-ingat dito kahit hindi ka kinilala." Tahimik siya sandali bago nagwakas. "Mahal kita anak, palagi." Nag-black ang screen. Hindi ako agad gumalaw. Hinayaan lang akong umiyak ni Mr. Prescott. Lumabas ako ng opisina nang may hawak na mga susi ng bahay. Ang parehong bahay na pinalayas nila akong parang wala akong silbi. Hindi ko ibinenta ang bahay. Hindi rin ako umalis. Inayos ko ito, unti-unti, sa sarili kong oras. May mga gabing masakit ang katawan ko. May mga araw na gusto kong sumuko. Pero akin iyon. Akin ang bahay. 3 linggo ang lumipas bago muling tumawag si Evan para kulitin ako tungkol sa bahay. Hindi ko sinagot. 2 buwan bago may dumating na text mula kay Melody na gustong makipag-usap para makihati siya sa bahay dahil karapatan daw niya iyon. Pero hindi ko rin siya sinagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil tapos na. Para sa akin, hindi pera at bahay ang tumatak na iniwan sa akin ng mga magulang ko, kundi ang katotohanan at paninindigan nila para sa akin. At sa wakas, iyon ang sapat. Wakas. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento na nangyari sa paligid mo.